Dalawang sama ng panahon ang binabantayan ngayon ng Pag-asa. Ano ang epekto nito sa bansa na patuloy na nakakaranas ng pag-ulan? Alamin natin ang latest mula kay Pag-asa weather forecaster Obet Badrina. Magandang gabi po mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. At tama po, no, meron tayong dalawang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang isa po ay nasa mahigit 1,200 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Ito yung area ng Bicol Region. Habang yung isa naman po ay nasa mahigit 400 kilometro silangan naman ng Calayan Islands sa bahagi naman ng Cagayan. No? Sa ngayon po, no, itong dalawang low pressure areas, hindi natin inaalis yung posibilidad na isa rito ay maging bagyo in the coming days. Possible po by tomorrow or by Wednesday. Pero ang pinaka nakaka-apekto po ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa ay yung hanging habagat. At ito ang patuloy magdadala ng malalakas na mga pagulan, partikular na nga sa kanlurang bahagi ng Luzon at Kabisayaan. So as of 8 p.m. ay naglabas po tayo ng red heavy rainfall warning, partikular na sa area ng Metro Manila, Bataan at ilang bahagi ng Bulacan. Orange rainfall warning naman po sa Zambales, Pampanga, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal at ang labing bahagi ng Bulacan, habang yellow warning sa Tarlac at Quezon. So makikita po natin mga kababayan, malaking bahagi ng Central Luzon, Calabarzon kasama yung Metro Manila ay patuloy na makararanas ng malalakas sa mga pagulan hanggang bandang alas 11. Magbibigay po tayo ng panibagong update around 11 p.m. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa sa Luzon at Kabisayaan ay nakararanas din ng mga pag-ulan na dulot ng habagat. Gayon din po yung area ng Zamboanga Peninsula, northern part ng Mindanao, Davao Region at Caraga naman sa Mindanao. Inaasahan natin no, sa susunod po ng mga araw, posible by tomorrow at Wednesday, ay patuloy na makaranas pa rin ng malalakas sa mga pag-ulan itong malaking bahagi ng Luzon, no, lalo na nga yung area ng Central Luzon, Southern Luzon, partikular na yung Calabarzon, Mimaropa at ang Metro Manila. So mag-ingat pa rin po tayo sa posibilidad ng mga pagbaha, mga flash floods and landslides o pagguho ng lupa. Sa ngayon naman po, wala tayong nakataas na gale warning, pero mag-ingat pa rin po, no, lalo na sa malakas na habagat, ay possible pa rin yung medyo maalong karagatan, lalong-lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon. Sir? Yes, maraming salamat for that, Sir Obet. No? Pero ang question ko po, kasi ilang araw na rin, no? Halos 4 or 5 araw na rin itong tuloy-tuloy na ulan. Can we say ngayon that the worst is over or mas lalala pa po ito? Sa ngayon, sir, no, hindi pa natin masasabi na over na po yung worst case scenario kasi nga may binabantayan tayo na dalawang low pressure area at kung ito ay maging bagyo, either of the two, ay nakikita pa natin yung scenario na maaring lalo pang lumakas yung habagat. So posible pa na lumakas pa yung mga pag-ulan or at least tuloy-tuloy malalakas ang mga pag-ulan bukas, araw ng Martes hanggang Miyerkules o Huwebes. So mag-ingat pa rin po no, sa mga kababayan natin, lalong-lalo na nga yung mga flood-prone areas, at saka po yung mga landslide prone areas kasi ini-expect natin na tuloy-tuloy pa rin yung mga malakas sa mga pagulan sa mga susunod na araw. Si Joshua Garcia po ito ng PTV. Nabanggit niyo po na walang gale warning pero lahat kami o lahat tayo nakakatanggap ng text messages na nagsasabi yung red rainfall na nabanggit niyo rin kanina. Pakipaliwanag nga po, ano po mga kaibahan ng red rainfall warning sa ibang warning na natatanggap ng ating mga kababayan? Okay, salamat po no for giving this chance. So, yung gale warning para po ito sa masasakyang pandagat. Kapag meron po tayong gale warning, inaasahan natin na malalaki yung pag-alon ng karagatan at automatic po no, yung mga bangka, yung lalo na yung maliliit na mga bangka ay hindi pinapayagang pumalaot, lalo-lalo na ng mga kasamahan natin sa Coast Guard. Pag sinabi naman nating heavy rainfall warning, ito ay malalakas na mga pag-ulan na maaaring magtagal ng hanggang 3 oras. In-update po natin yan every 3 hours para mas specific. Up to municipal level po, no, like for example at this point hindi po bubulakan yung naka-red rainfall. Ang naka-red rainfall warning po ngayon ay yung area ng Hubando, may Kawayan, Marilao, Bulacan, Malolos, Paumbong at Hagonoy kasama yung San Jose del Monte. Ang labing bahagi naman ng Bulacan ay naka-orange warning. So kapag nakataas po yung red heavy rainfall warning, ito po yung pinakamataas natin na warning no, sa mga iba't ibang kategorya po ng heavy rainfall. Ibig sabihin ay posible talaga o mga serious flooding ay posible po lalong-lalo na sa mababang lugar. Ay,
Magandang gabi, Sir Obet. No? Si Sharms Espina po to. May isang follow-up question lang po ako. No? Ang pinaka-importante sa ganitong mga weather updates is information po. Saan po pwedeng makapunta ang publiko para sa mga official weather updates? And maraming po salamat, ma'am. Ma'am, meron po tayong iba't ibang mga social media platforms sa X, gayon din sa Facebook. Pero ginagamit po natin ngayon, lalong-lalo na po yung ating mga websites, pag-asa.dust.gov.ph at gayon din po, meron tayo yung panahon.gov.ph. Yan. So puntahan po ng mga kababayan natin yan. Doon po makikita natin, lalong-lalo na po yung panahon.gov.ph kasi nakamapa po doon yung mga lugar, lalong-lalo na po na may mga heavy rainfall warning. Yes, maraming salamat Pag-asa Weather Forecaster Obet Batrina for your time.